whatever I do, there's passion in it. That's important. That's important. Because if there's no passion, you get out of it and find another job. For 69 years, I continuously did movies because it's a job that I like. Parang tapos na dito sa lupa ang kanyang misyon. Maraming natutunan ang mga tao sa kanyang pagkatao, his humility and professionalism. Eddie will miss you. You're a living legend, although you've passed on, but you will always be a legend to all of us. Hindi mawawala si Eddie Garcia sa puso at isipan ng hindi lang mga taga-industriya kundi ng mga kababayan natin na tumatangkilik na pelikula nila. Nitong ika-20 ng Hunyo, isa po sa mga itinuturing na haligi ng pelikulang Pilipino ang Sumakabilang Buhay. Bilang aktor at direktor, umabot sa 600 pelikula ang kanyang nagawa. Sa kanyang pagkawala, nagluksa ang industriya at kanyang mga tagahanga. Ngayong gabi sariwain natin ang makulay na karera ng premyadong aktor na nakilala bilang si Manoy, ang yumaong si Eddie Garcia. Iyo naman pala eh. Di bumalik ka na sa probinsya. Sa 7 dekada niya sa showbiz, iba't ibang karakter na ang kanyang ginampanan. Kasama ko ngayon ang taong inutusan mo para duhutin ako. Mapabida. Huwag mo sabing papatayin mo ako, Guerrero, sa harap ng mga taong ito. Kontrabida. Action. Comedy. Panahon na para malaman nyo, mahal ko siya. O drama. Ano, Guerrero? Tunay ngang hindi matatawaran ang talentong kanyang ibinahagi sa atin. Ito na ako. Hindi na magbabago. Pumanaw na po ang batikang aktor at direktor na si Eddie Garcia. Pero nitong nakaraang Huwebes, ika-20 ng Hunyo, ganap na 4:55 ng hapon, tuluyan ng natuldukan ang buhay ng nag-iisang Eddie Garcia. Ayon sa text message na ipinadala ni Dr. Tony Rebosa, spokesperson ng pamilya Garcia, ang ikinamatay ng aktor ay multiple organ failure, head injury secondary to fall causing fracture of C1 vertebrae. There was never any consent from the family na mag-withdraw ng life support. Kasi when you say withdrawal of life support, yung tatanggalin yung tubo, tatanggalin yung mga medicines, yung oxygen. Pero pumayag sila sa huli sa what we call DNR or do not resuscitate. Meaning, pag bumagsak na ang blood pressure at mag-arrest, they let him go peacefully. Ito yung ikatlong araw ng burol ng yumaong premyadong aktor na si Mr. Eddie Garcia. So nakikita no, nandun yung urn niya na naglalaman ng kanyang abo kasi yun yung mahigpit na bili niya na talagang i-cremate siya sa kanyang pagkamatay. At nakikita nyo may honor guards na nakapwesto doon para bantayan yung kanyang urn. Maya-maya hinihintay natin ay bibigyan ng military honors ang nakilala nating si Manoy. Siya si Eduardo Verches Garcia o mas nakilala sa industriya bilang si Eddie Garcia. Ipinanganak noong May 2, 1929 sa Huban, Sorsogon, panganay sa 5 magkakapatid. Laking probinsya na nangarap maging abogado, pero pagiging sundalo ang tinahak na buhay. Taong 1946 nang mapabilang si Tito Eddie sa Philippine Scouts na ipinadala sa Okinawa, Japan, noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. 1975, nung bagong-bagong artista ako, nagkasama na kami ni Eddie and knowing na kapwa kami Bicolano, so komportable na ako sa kanya. Nakwento niya about nag-start siya as a soldier, kasama siya sa Philippine Scout. Everybody has a dream. And me, I want to be a soldier. Pero nagbago ang kapalaran ni Tito Eddie. Mula sa pagiging sundalo, nadiskubre ang kanyang talento sa pag-arte sa harap ng kamera. Huwag sabihin mo, masyado kitang inabi.
Ang Siete Infantes de Lara ang kauna-unahan niyang pelikula kung saan gumanap siya bilang kontrabida taong 1949. Dahil sa kanyang talento, kaliwat kanang pelikula pa ang nagawa ni Tito Eddie sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Ilan sa mga tumatak niyang pelikula ang Taga sa Bato noong 1957, Kondenado taong 1958 at Tanikalang Apoy ng sumunod na taon. Makalipas ang 2 taon, idinirect naman ni Tito Eddie ang kanyang kauna-unahang pelikula, Ang Karugtong ng Kahapon taong 1961. Ilan pa sa kanyang mga idinirect ay ang mga pelikulang P.S. I Love You noong 1981 at Forgive and Forget sa sumunod na taon. Batang-bata pa si Sharon noon, first movie niya. And also my first time na maging director ko din si Tito Ed. Parang nagulat din ako na, ang alam ko kasi siya artista. Nung makita ko si director, Tito Eddie, director. Mas personal ko pang nakilala si Tito Eddie sa mga kwento ni Miss Bebeth Orteza, ang itinuturing na isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan sa loob ng showbiz. Unang-una, paano itong saan ipapakilala ang isang Eddie Garcia? Well, he was epitome of professionalism. Yun ang unang sasabihin sa iyo ng lahat ng mga nakatrabaho niya. He would always tell the younger people that he worked with na you cannot make the traffic your excuse. Meron kang dinner sa bahay mo at kinumbida mo siya ng 7, kailangan sure ka na appetizers mo at least ready na by 6 because he will be in your house by 6. 7 dekada sa showbiz industry, 90 years old, saan niya po kinukuha yung enerhiya niya para magtrabaho? Kasi siya, ginagawa niya, mag-teleserye ng MWF, and then TTHS, that's for his indie films. Okay. Eh, pag nagtiteleserye yan, walang cut-off yan, ha? Pumatapos siya ng 4 o'clock. So I asked him, why are you working this hard? He said, it's no longer a money issue for you. And then sabi niya, I'm aware na I don't have that much long to go. But I'd really rather be working every day because when I'm busy, I don't have time to think of death. Alam mo naman ang batas, Sargento. Ang lahat ng tao ay may karapatan magpiyansa. Sa dinami-dami ng mga naging pelikula ni Tito Eddie, pinakatumatak sa kanyang mga tagahanga at talaga namang pinilahan sa takilya ang mga proyektong pinagsamahan nila ng isa pang yumaong batikang aktor, ang nag-iisang The King, Fernando Poe Jr. Gaya ng pelikulang Kapag Puno na ang Salop. Pinuno mo na ang salop, Debs. Malapit na kitang kalusin. Bago mangyari yan, Sargento, pupunta ka muna sa impyerno! Baka akala mo mainis mo ako? Gung-gung! Na nasundan pa ng Ako ang Huhusga at nang hindi ka nasisikatan ng araw. Ano yung pinagsasabi mong hindi na ako sisikatan ng araw? Ha? Nakilala siya na hindi masalitang tao. Let's talk. But proper, because he was always proper. He wouldn't grandstand just so mapansin siya. Hindi siya. Dak, si Manoy ko yan. Saan ho pa galing yung Manoy? Sino ho ang tumawag sa kanya noon? Well, because he's Bicolano. Okay. And Manoy is, it's actually pronounced Manoy. It's the Bicolano word for elder brother. Taong tumawag sa kanya ng well, kasi his naughty jokes, he would refer to his, yes, Manoy, good morning, mga ganyan-ganyan. Okay. But it didn't seem dirty when he would say it, so hanggang naging tawag na lang sa kanya. Sa pamamaalam ng respetadong aktor, isang tribute ang handog ng Regal Entertainment para sa nag-iisang Eddie Garcia. Itay, anong ginawa mo rito? Hindi pa kayo uwi? Ano palagay mo sa akin, Big, na naligaw na hindi marunong umuwi? 600 projects, 600 movies. Paano niyo ho nire-reward ang sarili niya? He rewards himself also with the kinds of films na nakikita niyang ginawa niya. And it also, alam ko sa kanya, it makes him happy when people approach him and say things like, ako ho ang assistant director dati sa ganito, ngayon nagdi-direct na. He likes it when
when it's made clear to him that some people got to here to this higher level because he inspired them. Mahal na mahal kita. Thank you sa lahat ng mga tinuro mo sa akin, sa lahat ng mga pangaral mo sa akin, at saka sa mga masasayang moments natin. Mukhang kailangan mo ng tulong, Totoy. Maski noong nagkakaedad na, wala pa rin kakupas-kupas ang husay na ipinamamalas ni Tito Eddie Garcia sa larangan ng pag-arte. Sunod-sunod na proyekto ang ipinagkaloob sa kanya sa Kapuso Network. Kabilang na ang teleseryeng Kung Mawawala Ka taong 2002. Nakikiusap ako sa inyo. Naiboto ninyo ako sa pagkagobernador. Sino ka talaga, babae? Drama fantasy series na Mahika noong 2006. Wala ka ng mga kaaway ko. At action-adventure series na Asian Treasures ng sumunod na taon, kung saan nakasama niya ang isa pang bigating action star na si Robin Padilla. Ang Kapuso actress na si Chris Bernal, itinuturing na karangalan ang makasama si Tito Eddie sa teleseryeng Koreana at Little Nanay. Lagi ko siyang daddy figure sa mga naging soaps ko, kaya masakit talaga for me din. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagdadalamhati sa pagpanaw ng premyadong aktor. Alam ko na masaya ka na ngayon at kasama mo ng nasa taas. At mahal na mahal kita. Thank you sa lahat ng mga tinuro mo sa akin, sa lahat ng mga pangaral mo sa akin, at saka sa mga masasayang moments natin. Hindi ko naman talaga aso yan si Buakaw. Bagamat isa siyang malaking pangalan sa showbiz, ipinahiram pa rin ni Tito Eddie ang kanyang talento sa paggawa ng mga indie film. Kabilang na ang pelikulang Buakaw, kung saan niya nakasama ang veteranong aktor at kaibigang si Rez Cortez. Memorable sa akin ang Buakaw kasi kami, love team. Yun ang movie na meron kaming kissing scene. Ang role niya doon, isang gay na may edad na. Ako naman yung tricycle driver na crush niya all the time. Working with Eddie Garcia is fun. It's easy. Gusto kong alagaan siya hanggang sa huli niya ang hininga. Muli siyang tumanggap ng gay role sa pelikulang Rainbow Sunset noong lang isang taon, kung saan nakasama niya ang veteran actor din na si Tony Mabesa. Eddie as an actor is a giver. And there's nothing like acting with somebody who gives, because you are placed in a position where you really have to react to what the actor is giving you. So that's the gift of Eddie. Kayong mga puwapala. Samantala, kamakailan ay pinarangalan pa si Tito Eddie ng Best Actor Award mula sa Gawad Urian para sa pelikulang ML. Dito, ginampanan ni Tito Eddie ang karakter ng sundalong may Alzheimer's disease. Martial law. Sa loob ng 7 dekada niya sa showbiz, nanatiling pribado ang buhay ni Tito Eddie, lalo na pagdating sa kanyang pamilya. Lingid sa kaalaman ng publiko, isang German Cebuana ang unang napang-asawa ni Tito Eddie. Biniyayaan sila ng 3 anak. Pero sa edad na 22 anyos, namatay sa isang motorcycle accident ang panganay na anak ni Tito Eddie taong 1970. Sumunod na pumanaw ang kanyang kabiyak at ang bunsong anak sa sakit na cancer. Tanging ang ikalawang anak na si Erwin ang nakapiling ni Tito Eddie hanggang sa pagtanda. Salamat sa pagmamahal niya sa akin. Taong 1986, muling umibig si Tito Eddie nang makilala niya si Lilibeth Romero. Isang bagong pamilya ang natagpuan ni Tito Eddie sa piling ni Lilibeth at ng kanyang stepsons. 13 years old ako nung 13 years old. Stepfather ko siya. Okay. You gave him a hard time. Me and my brother, we gave him a hard time. And he was persistent to enter our lives. Took some time, maybe 2 years. Nung na-accept na namin, then he was consistent, very consistent. He gave us respect. Kamusta siya bilang isang ama? Very, very private. Very private. Very private. When we were growing up, actually, ang boss talaga mami ko eh.
At yung nagdidirect ng buhay talaga ni Tito Eddie is my mother. Anong mensahe mo sa mga tagahanga ng iyong Tito Eddie? Siguro if I may lang, nagpapasalamat lang yung pamilya namin sa lahat na nakikiramay sa amin at lahat ho ng millions of fans ni Tito Eddie. If he has touched your life, then sana yun na maiwan sa mga tao. No? Sa huling araw ng burol ng premyadong aktor at direktor, naghandog ng military honors ang Philippine Army bilang pagbibigay pugay sa serbisyong naiambag ni Tito Eddie noong ikalawang digmaang pandaigdig. I met Tito Eddie when I was about 10 years old. And my first impression, akala ko bading siya. Kasi kasama ko ang father ko, sabi niya, Carlota! My father, Charlie Davao, kaya Carlota ang tawag. And my dad said, Eduarda, kumusta? And etching. So I was 10 years old. Are they really gay? Yun pala, they did so many, ngayon ko lang naintindihan, well, nung nag-artista na ako, that they did so many films in Sampaguita. Alam po nating lahat kung gaano siya kaprofesional at kahusay bilang artista. Napaka-humble, napakagaling makisama, hindi lamang sa amin na kanyang kapwa-artista, kundi maging sa mga staff at crew ng bawat programang siya ay aming nakapiling. Nakilala rin namin ang halos 3 dekada niyang personal assistant na nagkwento sa amin ng malalim nilang pinagsamahan. He didn't treat me as, you know, yung PA ka, artista ako, no. Pareho treatment sa akin. Tsaka, you know, there was a time na pagbubuksan ka pa niya ng pinto, ano ba Tito Ed, don't do that. Sabi ko, I can do it. Sabi ko, thank you so much. He is more than my boss to me. He is I treat him as my lolo, as my uncle. Sa huling araw ng burol ng premyadong aktor at direktor, naghandog ng military honors ang Philippine Army ng hukbong katihan ng Pilipinas bilang pagbibigay pugay sa serbisyong naiambag ni Tito Eddie noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa huling parte ng seremonya, iprenesenta ng militar ang watawat ng Pilipinas sa may bahay niyang si Lilibeth. Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Eddie Garcia, hindi lang mag-iiwan ng marka ang mahuhusay niyang pagganap. Hindi lang siya mag-iiwan ng malaking puwang sa industriya bilang aktor at direktor, kundi mananatili rin sa kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga ang mga alaala ng nag-iisang si Manoy. Ano po sa tingin niyo ang aral ng tunay na buhay ni Mr. Eddie Garcia? He would always say this, kung anong binigay sa'yo, gawin mo at pag-igihan mo. And I think that's a lesson that will go around and around. And, such is the stuff that legends are made of. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.